Kumbaga kahapon nakita natin, nabanggit na yung alignment, nabanggit na yung realization, nabanggit na yung soul. Marami nang nabanggit kahapon, nagpiesta na tayo kahapon. Amen? Ngayon naman, kumbaga sa driving, lalabas muna ako. Dadaan muna ako ng exit, pero magkikita-kita tayo doon sa toll gate. Okay? Sabi sa Daniel, as concerning the rest of the beast, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season of time. Amen? So, sa panahon ni Daniel, pinakita simbolo. Amen? Verse 13, I saw in the night visions, and behold, one, like the Son of Man, came with the clouds. So, mayroon pa rin ng clouds. Nakarelate pa tayo. With the clouds of heaven came to the Ancient of Days. Sino ba itong Ancient of Days? And they brought him near before him. Praise the Lord. So mayroong mga simbolo na kailangan biyakin, kailangan balatan upang makita natin yung simbolo may labas, may demonstrate o ma-illustrate natin. Amen? Now, sabi sa verse, sa Daniel 22, from Daniel 7, 12, 13, lukso tayo ng Daniel chapter 7, verse 22, until the Ancient of Days came. Kung hindi pala darating yung Ancient of Days, walang judgment. Tignan nyo, nakita ba dyan? Until the Ancient of Days came, bakit mayroon ganun? And judgment was given to the saints. Meron ba ang cause of the saints? Yes. The word is until. Kung hindi dumating yung Ancient of Days, there is no judgment given to the saints. Can you say amen? Amen. Of the Most High, and the time came that the saints, meron ba ang cause of the saints? Amen. Possess the kingdom. Yun ang pag-usapan natin. Paano nyo ba ipupossess yung kingdom? Tayo lahat ay dumako sa maikling panalangin. O dakilang Diyos, Ama namin banal. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan mo sa araw nito, Panginoon. Maging kahapon, maging ngayon. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa pagpapala mo, Panginoon, sa bawat isa. At muli, sa oras ito, Panginoon, hallelujah, hiniling ko muli ang iyong anointing kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. At gawin mo ako, Panginoon, instrumento, maging daluyan na iyong salita at maging papala ako sa mga buhay na sasidlan sa oras na ito. Panginoon, mapasa yung pinakamataas papuri. At tinagin namin tagumpay sa tayong pangalan na Jesucristo na anak ni David. Ito sa magdalangin. Amen. Masaya ba kayo? Lapag natin ang ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Thank you, Lord. Now, ang pamagat na hinanda ko ay The Ancient of Days came, ang subtitle, to judge and to be possessed. So, yung date niyan, March 1, kasi kahapon, February 28, kahapon, yun talaga yung date ng Cloud Day, February 28. Kaya kanina, tinatanong ko sila Pastor Pido, paano ba yan? March 1 na ngayon. So ano natawag ngayon? Kung kahapon Cloud Day, March 1 ngayon, ano natawag, Pastor Pido? Cloud 9. Oh, yan. Pakiulit, Pastor Pido. Cloud 9. Ang lalim talaga ni Pastor Pido. Praise the Lord. Ang lalim talaga. Cloud 9, okay. Praise the Lord. So, ganun. Tuloy tayo. Sabi dyan, yan. Sabi ni Daniel, and the four beasts came up from the sea, diverse from one another. So, mayroon apat na hayop na galing sa dagat at ang lahat ng hayop nito ay magkakaiba. Hindi sila puro parehas ng character, ng accomplishment, kundi silang lahat ay magkakaiba. Amen?
At ang sabi ni Daniel, si Daniel ang nagpaliwanag na yung apat na hayop, yung pang-apat ay siyang fourth kingdom. So pag-uusapan natin yung fourth kingdom, hindi yung unang beast, hindi yung pangalawa, hindi yung pangatlo, kundi pag-uusapan natin sa umagang ito, the fourth beast is, ano daw? The fourth kingdom upon the earth. Praise the Lord. And divers from all kingdoms and shall devour the whole earth. So, napakapanganib ng ikaapat na hayop. Kinover niya yung buong earth, buong lupa, buong kalupaan. Amen? So, ano yung pinakamatindi? The fourth beast. The fourth beast is the fourth kingdom. Kaya sabi ng propeta, yung fourth kingdom, unang kingdom is si Nebuchadnezzar. Ano si Nebuchadnezzar? The head of gold. The second kingdom, Medo-Persia, ang hari niyan si Cyrus the Great. The third kingdom, si Alexander the Great. But the fourth kingdom is legs of iron, ang emperor si Augustus. So, lahat ng fourth kingdom represented by the king. Pagbaba dito, represented by the pope. Pwede ba malis to? Hindi malis? Praise the Lord. So, nasundan nyo naman. Yung apat na kingdom represented ng head of gold, Medo-Persia, Billy, ayan ang bahagi ng natutong tingnan maitim. Ilan ba yun? Oo, natutong. Kasi diwan ko pa unugin. Oh, ano yung unang kingdom? Second kingdom? Medo-Persia. Third kingdom? Grace. Fourth kingdom? Rome. Leagues of iron. Bakit hindi? Bakit hindi nakakakunik? Bakit kahapon nakakakunik sila? Hindi ka na natuto. Bakit gano'n? Kapag mag-pigwits ako, maraming, Pastor Joy, maraming intervention si ang kaaway. Mula doon sa Dagupan, hanggang doon sa, sa Legazpi, kung hindi nagba-brown out, bakit gano'n? Sige pa. Diyan na tayo. Sige pa. Diyan na. Okay. Praise the Lord. So, sino mag-operate? Ikaw na. So, pag gumanon ako, alam mo na yun. Now, hallelujah. Minsan, binibiro ko kasi wala naman talaga matapang eh. Si Lord lang, kaya talaga. Amen? Then, sabi dyan, good student. 90, yung grade, 95. And sabi ni Daniel, the fourth kingdom shall be strong. Yung pang-apat na kingdom na sumakop sa buong kalupaan ay very strong. Hindi siya weak. Considered as an iron. Iron break it pieces and subdue it all things. Kaya yung League of Irons, tinalo niya si Alexander the Great. Si Alexander the Great, tinalo niya si Cyrus the Great. Si Cyrus the Great, tinalo niya yung si Nebuchadnezzar. Bakit? Ang ginto ay malambot, mas matigas ang silver, mas matigas ang bronze sa silver, pero mas matigas sa lahat ng bakal ay ang iron. Amen? Now, sabi niya, Revelation 13:3, I saw one of his heads as it were wounded to death. Nagkaroon siya ng sugat, halos ikamamatay, and his deadly wound was healed. Gumaling.
At nung gumaling yung kanyang sugat, and all the world wondered after the beast. Ano yung wondered? Nangilala sila kung paano siya gumaling, paano siya nakarecover ang beast na to. Kilala ba niyo ito? Gusto nyo malaman kung sino yung beast? Ang sabi dyan, the beast that was wounded unto death but live again is Roman Empire. The Roman Empire that fell to the, sino tumalo sa kanya? Ang tumalo sa kanya, the barbarian, thereby lost their temporal power, but she regained it in papal Rome. Amen? Sino ang tumalo sa kanya? The barbarian, ay yung barbarian, pag sinerch nyo, pumunta kayo kay Google. Kilala niyo si Google? Google nyo, ang nakatalo sa kanila, Germanic tribe. At yung Germanic tribe, tinalo naman sila ng iron and clay. Sa panahon na to, tinalo sila, kaya nagkaroon ng unang pope, first Pope Leo, Papal Rome. So ano ibig sabihin nun? Mula sa pagiging sandatahan, political, sabi sa white, lumabas siya bilang white horse rider, deceiver, bluffer, religious. Thank you, sir. Religious, mula sa pagiging political, lumabas siya religious, pinakita din dyan. Tumatakbo siya bilang white horse rider, mayroong buso pero walang pana. Praise the Lord. Amen? So, gano'n ang history. Kaya, nag-uusap-usap kami, bawal na banggitin yung Bonifacio, saka Rizal, kasi mayroong mga Rizalista. Baka yung intime, yung mga intime pala kasama sa Rizalista. Yung mga Bonifacio dyan, mula ngayon, dinideclare namin ni Pastor Edstone, tawag sa inyo, David. David the warrior. Hindi Rizal, hindi Bonifacio. Tapos yung mga soft-spoken, medyo Solomon. David and Solomon. Warrior at saka marunong magtimpi. Tama ba ako? Okay, dito lang tayo. Next. Now, nung matalo ang Imperial Rome at nagkaroon sila ng first election ng Pope, mayroong salarin. Sana history. Ang salarin ay si Constantine the Great noong 325 Nicaea Council. Ito yung salarin si Constantine the Great, nagkaroon ng council at pinagsama yung state and church. Hello? So, gano'n na ang history. Amen? Tuloy tayo. Now, kaya nagkaroon ng pagkukuruna sa 1963, pagan Rome broke into Papal Rome when incarnate Antichrist spirit became incarnate and was crowned. He was made a crowned king of Rome. Yun ang Papa, at ang Papa ay hawak niya ang state and church. Hello? Praise the Lord. Next. At ang sabi dyan ni Google, itong si Pope, very powerful, hawak niya ang Senado, hawak niya ang Presidente, at hawak niya ang Supreme Court. Hello? Three branches of government, hawak ng Pope. Legislative, kung sa Pilipinas, Senado at never mind. Senado and Saltimo. President and Judicial. Ganon ka-powerful ang Pope. Amen?
dyan ng propeta, sa 1963, itong Pope na to, siya yung tinatawag na beast, siya tinatawag na Antichrist, siya tinatawag na devil, siya yung Nicolaitan spirit. Hello? Resibo. Meron ba tayong resibo? Resibo. Revelation 12:9, yung Pope, siya yung great dragon. Can you say amen? Siya yung old serpent. Siya yung Satan. The devil. Thank you, sir. So, ganon ang scripture sa pamamagitan ng prophet mula sa malayo pinapalapit sa atin upang makita natin. Amen? Walang may tago. Amen? Next. Next. Kaya ang sabi sa Revelation 17:11, sino yung beast? At sino yung beast? The Pope, the devil, the old dragon, the serpent. Sabi sa Revelation 17:11, sabi ni John, nakita ni John, the beast that was, yung beast na nakaraan, hindi siya yung beast ngayon. Is not, even he is the eighth, kahit may dumating na pangwalo, ang bilang sa kanya is of 7. Parang napakagulo, no? Yung Pope na nakaraan at yung Pope ngayon, iba. Kung may pangwalo, ang bilang sa kanya, ito pa rin. So, ang sabi ng propeta, it was, sister, it was Pope, when Pope dies, another one ascend, beast, which was, which is not, which is, nagpapalit-palit lang sila ng anyo at karakter. Can you say amen? But ang sabi ng propeta, don't change its character. Don't change its order. Hindi nagbabago. Makademonyo pa rin sila. 1, 2, 3, 4 hanggang makarating saan, laban pa rin sila sa salita ng Diyos. Don't change its order. Amen? Kaya ang sabi diyan, resibo, the number of beast is a number of man. At ang bilang niya, 666. Kahit mamatay yung Pope ng mamatay at palitan ng palitan, yung order don't change. Pope at laban pa rin sa salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Sister. Yung Pope, yung devil, Antichrist, siya pa rin yung man of sin. Hello? Scripture, sabi ni Pablo, yung pagbabago-bago, pag-i-incarnate ni Pope, siya pa rin yung man of sin. Hindi mababago. Don't change its order. Kalaban pa rin siya ng Diyos. Amen? Now, next, sister. Kaya kung makikita nyo, tinignan ko kay Google. Sabi nila ang unang Pope daw si St. Peter. Mula kay Peter, hanggang sa ngayon, mayroon ng Pope na 267 Pope. Pero kahit nagpalit mula sa simula hanggang 267, don't change the order. Iisang karakter lang sila. Laban sila sa ating Diyos. Amen? Resibo. Revelation 17:11. The beast that was is not heaven, he is the eighth, is of 7. 7 lang ang bilang sa kanila. At ang Pope ngayon ay Pope Leo XIV. Ano ba yung 14? Tama ba? Pope Leo. Ang pangalan niya ngayon, siya yung 267 Pope.
Ang pangalan niya ay Robert Francis Prevost. Tama? So, siya na yung Pope ngayon. Mula doon sa una hanggang sa 267, don't change the order. Tama? The same character. Laban pa rin siya sa salita ng Diyos. Hello? Sister, but sabi ni Daniel, isang maliit na bato ang dudurog sa lahat ng kariyan ng tao. Maging sa anak ng babaeng patutok. Ano sabi diyan? For as much thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands. Isang maliit na bato na galing doon sa kariyan ng Diyos na hindi gawa ng kamay. And that is break. Sino ang dudurugin niya? Break pieces the iron. The fourth kingdom is the iron. The brass, Alexander, dudurugin ito ng maliit na bato. The clay, the silver, and the gold. Lahat ng sistema ng fourth kingdom hanggang sa mga anak sa panahon ito, ang dudurog sa kanya ay isang maliit na bato. Praise the Lord. At ang bato na to, sabi diyan, nakita ni Daniel. Daniel saw. Sorry sister, masyado akong na-excited. Daniel saw the end when the stone was cut out of the mountain with the hands, and they become like the trash on the floor, the hush that wind blow away. Lahat ng mga kingdoms of the world, pati mga anak, yung sistema nila, sabi doon, para silang giniling at tinirap ng hangin at hindi na sila matagpuan. At yung bato na dumurog sa sistema ng mundong ito, the stone is Christ. Yung bato na tinanggi nila, siya yung bato na maliit na bato na dudurog sa kanila. Mark 12:10. Praise the Lord. Hallelujah. Next. At ang sabi dyan, yung bato na to ay before all things. Hello? Yung bato na dudurog sa kanila, ito yung bato na He is before all things, and by Him all things consist. Kilala niyo ba yung bato na to? Ito ay si Kristo. Rock of Ages. Ito yung bato before all things. Wala pang alikabok. Wala pa lahat ng problema. Nandito na ito. Next, sister, ang sabi dyan sa Genesis, yung kung si Kristo ang before all things, nauna pa siya sa Genesis 1:5, nauna siya sa unang araw at unang gabi. Hello? Amen. Bago magkaroon ng unang araw at unang gabi, first day, si Kristo nauna na sa kanila. Amen. Nauna na si Kristo. Amen? Nauna si Kristo sa lahat ng bagay. Before all things. Siya yung firstborn. Colossians 1:15. Amen? Amen. Kaya pagdating sa Daniel 7:22, yung Ancient of Days, walang iba si Kristo. Yes. Before all things, bago magkaroon ng unang araw, unang gabi, si Kristo yung Ancient of Days, pinakamatanda sa mga araw. Matanda sa lahat ng araw. Ibig sabihin, nandun na siya sa eternity. Yeah. Woo! Hooray. Hindi nagbabago si Kristo. Amen. And before all things, pinakita kay Daniel in a symbol. Simbolo, Ancient of Days came. Hallelujah. Sundan natin. Kaya sabi dyan, ni Daniel, hanggang until the Ancient of Days came, the judgment was given to the saint of the Most High, and the time came that the saint possessed the kingdom. Unahin muna natin yung the Ancient of Days.
Ano sabi dyan, sister? The Ancient of Days, siya yung Genesis 1:1, siya yung John 1:1. In the beginning, before the beginning, nandoon na siya. He is God. Tama? Ancient of Days, siya yung Genesis 1:1. In the beginning, the Word created the heaven and earth. John 1:1, in the beginning was the Word. Siya pala yung God, siya din yung Word. Amen? At sabi sa Revelation, siya rin yung Alpha and Omega. Siya din yung the Almighty God. Amen. Hello? Hindi nagbabago ang Diyos. Nagpapakilala lang siya sa symbol. Tama? Pero hindi nagbabago yung kanyang karakter. He is before all things. He is the Ancient of Days King. Amen. Sa mystery class. Huwag kang advance. And ang sabi dyan, Matthew 15:13, kung siya yung Ancient of Days, siya yung God, siya yung Word, Alpha and Omega, Almighty, sabi ng Panginoon Jesucristo, siya din yung Heavenly Father. Yeah. Naniwala ba kayo? Sabi ng Panginoon, He answered and said, every plant, lahat ng tinanim, which my Father hath not planted, na hindi niya tinanim, shall be rooted up. Lahat ng hindi itinakda, Yeah. bubunutin. Lahat ng hindi kasama sa katawan ni Kristo, kakalisin. Praise the Lord. Now, mula sa eternity, gumamit si Brother Branham ng teleskopyo, pinalapit ng pinalapit, hanggang sa mukhaan, yung simbolo naging mukha. At yung mukha na yon, sister, ang sabi niya, the Heavenly Father, alisin mo na yung cover. Thou art the Son of David. Amen! Praise the Lord. Yung sinabi ba ng Panginoon, Heavenly Father, at yung nakita ni Brother Branham na Heavenly Father, dalawang persona, isa lang. At yung Heavenly Father ni Brother Branham, Heavenly Father ng Panginoon, siya yung Almighty, siya yung Alpha, siya yung Word, siya yung God, siya yung Ancient of Days. All in all. Praise the Lord. At ang sabi dyan, yung Ancient of Days came. Pinagmasdan ni Daniel kung paano siya bumaba. Wala na si Brother Branham. Pero nakita ni Brother Branham, yung Ancient of Days, bumaba. Came forth. Ang pinangalanan ni Brother Branham, yung symbol na bumaba. He is the Son of David. Praise the Lord. Mula sa Ancient of Days, gumamit ng kapahayagan si Brother Branham in the days of the voice of the seventh angel when he began to sound, all the mystery should be finished. Mula sa eternity hanggang doon pabalik, walang nailin kay Brother Branham. The Ancient of Days came, Son of David. Praise the Lord. Yan ang resibo natin. Yung bumaba, Son of David. Kaya hindi ko alam kung bakit yung iba, allergic sa Son of David. Praise the Lord. And sabi dyan, the Ancient of Days, sino yan? Son of David. Next paragraph, and judgment was given to the saint of the Most High. Sabi ni Pablo, kayo, ako, ano yan? Do ye not that the saints shall judge the world? Payag ba kayo? Praise the Lord. The world shall be judged by us.
Sandali. Madali banggitin. Madali sabihin. Pero kilalanin mo kung sino yung dumating. Hindi ka magiging judge kung hindi mo kilala yung dumating. Yung iba kasi judge sila pero son of man pa rin. Para maging judge of the world. The ancient days of Cain, dumating siya. Nakita ni Brother Branham, son of David. Magiging judgment tayo kung kilala mo kung sino yung bumaba. Sabi nga ni Pastor Nong, pwede naman tumawag sa wrong number. Pero huwag kang mag-expect na may sasagot sa'yo. May lumipas na. Di ba yung unang beaker? Tapos telephone na yun. Tapos ngayon, digital na. Oh. Sige, tumawag ka sa Son of Man. Sasagot sa'yo, sorry, this number is unattended. Kasi, hindi na yun ang panahon ngayon. Pag tumawag ka, Lord, Son of David, sasagot sa'yo, you're connected. Praise the Lord. Hindi natin dinidiscount yung Son of God. Hindi natin dinidiscount yung Son of Man. Hindi natin dinidiscount yung mga attribute ni Lord. But yung tamang panahon. Yung timing ba? Yung timing. Kahit ano galing mo kumata, pag wala ka sa timing, extra. Kahit ano ganda ng boses mo, pag wala ka sa timing, X. Mayroon kasi tinatawag na timing. Nabubuhay tayo ngayon sa tamang timing. Son of David Ministry. Third coming. Tuloy natin. The judgment was given to the saints. Lahat ng saints pumanalakpak para sa atin. Next, sister. At ang sabi dyan, pinakita sa aking Brother Branham 1954, in the midst of the golden stick, candlestick. Ano ba yung sabi ko, golden stick? Sa gitna ng kandeleryong ginto, may isang kahawig ng Son of Man. One light. Hindi talaga yung Son of Man, kundi isang kahawig. What like Him? Katulad siya ni Kristo. What was this? His bride. Who was this? The bride. Palapakan yung sarili niyo. Praise the Lord. Nakita tayo doon. Amen. Praise the Lord. Tuloy natin, 1958, sister. One light, Son of Man is standing. It was bride standing, and the candlestick drew out. Nakita tayo ng Panginoon. Nakita tayo ni John. Kaya mayroong pagtawag. Mayroong pagtawag sa lahat ng nobya. Draw out. Mayroong pagtawag. Draw out. Paglapit. Kaya nga, yung sabi na si Pastor Tony, nakuha na daw ng third coming, pumalag ako eh. Ano kung kinidnap? Sabihin mo doon, hindi ako kinidnap. Kusa akong pumunta sa third coming. Bakit? May pagtawag. May pagtawid. By revelation. Kung tumatawag ka sa maling numero, mag-isip ka. Tumawag ka sa tamang numero. Sa tamang panahon. May sasagot pa rin doon sa luma. Pero sasabihin, sorry, the number you dial is unattended. Out of service. Ano gusto niyo? Yung out of service o inactive? Praise the Lord. Amen? So, ito na. Resibo.
resibo. Anong resibo ng the bride? Siya din yung redeemed subject. Siya din binabaan ng Ancient of Days. Redeemed subject yung nakitang bride na nasa gitna na tatawagin sa kanya-kanyang appointed time. Ang tawag sa kanya nung bumaba yung Son of David, redeemed subject. Ano ba ang kausap na redeemed subject? Praise the Lord. Ito na. And the time came that the saints possess the kingdom. Ang tanong, paano nyo ipupossess ang kingdom? Sabi dyan, kilala nyo na yung Ancient of Days, bumaba, Son of David. Kilala nyo na kung sino yung maghahatol sa mundong ito. Tayo, the bride. Ang tanong, paano nyo ipupossess ang kingdom? How? Yan ang tanong. Sabi ng Panginoon, kung kayo manatili sa akin, mananatili din ako sa inyo. Hello! At kung kayo'y mananatili, kayo'y mamumunga. Hello? Tuloy natin. Sabi ng propeta, how to possess the kingdom. The kingdom is within you, within me. The kingdom is sister. The kingdom is the Holy Ghost. Woo! The kingdom is the Holy Ghost. Ang tanong, paano mo i-control? Paano mo i-possess? Pag nasa iyo daw yung Holy Ghost, ang sabi ng propeta, moving the man. Moving the man. Papakilusin niya ang tao. Governing. Control him. Kung nasa kanya ang Holy Spirit. Kung nasa kanya ang kingdom. Ano yun? Moving the man. Ano yun? Lagay natin sa literal application. Moving the man. Nasa kanya ang Holy Ghost. Pastor Pico. Malapit sa pinapaunahan ako. Tama? Pero mayroong malalim dyan eh. Moving the man. Mayroong siyang burden ng ministry. Oh yes, yes. Kahit walang pera, may nagmimisyon. Kahit malagay sa panganib, kahit walang pamilya, they have burden in their hearts. Nasa kanila ang Holy Ghost. That's why, hindi sila makontrol. Moving the man. Nakapokus siya doon sa burden na binigay sa kanya. Ganon din sa akin at sa inyo. Hindi lang yung mga missionary, lahat ng nobel ni Kristo, lahat ng bahagi sa katawan ni Kristo, mayroon tayong burden. Amen. Praise the Lord. Walang sakit, tuloy sa paglingkod. Walang pinansyal, tuloy sa paglingkod. Amen. May trials, persecution. Nakaupo sa araw ng Sunday dyan sa upuan. Bakit? Nasa kanya yung Holy Ghost. Sabi ng Panginoon, kung kayo mananatili sa akin, mananatili rin ako sa inyo. You possess the kingdom. Amen. Symbiotic. Pag manatili ka, si Lord mananatili. Oras na hindi ka manatili, iiwan ka ni Lord. Kaya lang yun. Kasi gusto mo Sunday lang, kasama mo si Lord. Pag Monday to Friday, divorce muna tayo, Lord. Divorce muna. Sabi ni Lord, para mapusis mo yung kingdom, manatili. Regardless kung ano man, trials, persecute, ano man great mountain na humarang sa iyo. Ano man great mountain. Kahit kamatayan yan. Amen?
Kaya nga, meron tayong donor ng ating revival camp. Meron tayong donor. Amen? Hindi niya tinignan yung halaga. But ang sabi niya, ipagkakalog ko ito sa Son of David Ministry. Ano ba nagtulak sa kanya? Ano? It is the Holy Ghost na nandun sa kanya. Sabi ng Holy Ghost, oh sister, na-expire ka na. Malapit ka na, kukunin kita. Pero yung buhay mo, nakasilyo, ipilish. Tama ba ako? Praise the Lord. Kaya ini-invite kayo ni Pastor Joy, punta tayo doon. Magbili lang kayo ng pamasahe. Kasi sasakay tayo sa bangka. Isa ba kayo? Okay. Kaya nyo na ba i-possess ang kingdom? Stay in the Word. Sister, possess the kingdom. Yung kingdom is the Holy Ghost. Sabi ng propeta 1960, si Elohim, person of Holy Ghost. Si Elohim, person of Holy Ghost. Manifested in the person of Holy Ghost in His church. Nasaan si Elohim? Nasa church. Manifested in the church. Kung si Elohim ang person of Holy Ghost, tama yung 1961. Sister, ano yung 61? Siya yung mystery cloud. Ano sabi ng propeta? It's our Lord. Kung si Elohim ang ating Lord, siya din yung person of Holy Ghost. Siya din si Kristo. Yes. Amen? Oh, sunod natin. Kasi si Brother Branham, pinalapit ng pinalapit. Si Elohim pala, person of Holy Ghost. Yes. Ngayon, Holy Ghost, sabi sa 1961, sa 70 weeks of Daniel, sister, sabi doon, siya yung mystery clouds. Balik mo, sister. Siya yung mystery clouds. Then 1961, sino yun? Sister. The headstone is the Holy Ghost. The headstone, the Holy Ghost is Elohim. Isa lang. God, the Almighty, Ancient of Days, person of Holy Ghost, the headstone, the Holy Ghost, si Kristo. Tama ba ako? Si Kristo lang. Yung ang layo, Ancient of Days, nung inilapit ng nilapit, 1961, si Kristo, siya pala yung person of Holy Ghost. Yung Holy Ghost, siya pala si Elohim. Siya pala yung Diyos. Siya pala Almighty. Tama? Siya yung Alpha and Omega. Praise the Lord. Next, sister. And yung Holy Ghost, pinangalanan ni Brother Branham. Hindi symbol. The Holy Ghost, Christ, the Holy Ghost, si headstone is the Holy Ghost, headstone is Elohim, person of Jesus Christ, Jesus to be the Son of David, the very headstone. Wala nang iba. Son of David, the very headstone. Praise God. Amen. Ito. Sabi ni Daniel, I beheld till the thrones were cast down, and the ancient of days did sit. Sa Tagalog, sabi ni Daniel, pinagmasdan ko ang lahat ng karya ng tao, ang kingdom na ginawa ng tao, maging mga anak ng denominasyon. Nakita ni Daniel, tinamaan sila ng bato. Tama? At dinurog sila. At sabi ni Daniel, behold, till the thrones were cast down. Mayroon ba ang kausap na trono ng Diyos?
Pinagmasdan ni Daniel. Ako, kayo, di pa tayo pinapanganak. Nakita na tayo ni Daniel. Tayo yung throne of God. Ang sabi ni Daniel, Behold, pinagmasdan ko hanggang yung mga trono ng Diyos were cast down. Yung mga trono ng Diyos, inalabas ng Diyos, itinawid ng Diyos. Nakatawid na ba kayo? Glory! Itinawid tayo, pinagmasdan tayo ni Daniel. That redeemed subject is the throne of God. Pero hindi kahayaan ng Diyos na nasa loob ng denominasyon, kundi were cast down. Ilalagay ka sa tamang posisyon. Pag nilagay ka sa tamang posisyon, the ancient of this seat, Yes. uupo sa'yo. Amen. Gusto nyo bang nakaupo sa inyo? Bakit? Tayo ang trono ng Diyos. Walang kwenta kung ikaw ang trono at ako si Lord, nakatayo pa rin. Anong klaseng trono ka? Ibig sabihin, something wrong. Kaya nga, behold, the thrones were cast down. Hindi, walang 24 hours na conversion ng Kristiyano. Walang 24 hours na conversion ng bride. Kaya nga, yung mga Bonifacio, ay hindi na pala Bonifacio. Yung mga David, kailangan, pag nangangaral tayo sa church, yung espada nyo, gawin nyo ng araro, sudsud. May biyaya. Hindi espada, hindi rebuke, lahat rebuke. Sa halip na magpatuloy rebuke, baguhin mo na yung espada. Gawin mo ng biyaya. Gawin mo ng sudsud. Ano yung sudsud? Nagtatanim ka ng binhi. Amen? Nagtatanim ka ng buhay. Amen. At yung buhay na yan kapag lumago, the ancient of days, uupo. Sabi ng propeta, tatlong trono. Una sa langit, pangalawa kay Kristo, pangatlo sa inyo. Amen. Yung ancient of days, pag bumaba, uupo sa bawat trono ni Lord sa huling panahon. And, ano yun? Judgment was given to the saints. Possess the kingdom. To God be all the glory. Amen. God bless you, Pastor Tony. Napakaganda ng message, mga kapatid. Talagang hindi ito mapapahindian, mga kapatid, dahil talagang yung quotation, talagang yung sasabi sa ating, tumutukoy sa ating Panginoon, mga kapatid. Yung ancient one, mga kapatid, ibig sabihin ito yung the eternal one, which is Jesus Christ, mga kapatid, nung February 28, 1963 ay nag-appear, mga kapatid, sa atin, mga kapatid. Ito yung celebration day, mga kapatid. Ito yung panahon na dapat ay masaya tayo, mga kapatid. Dahil merong pagbabago ng galaw ang ating Panginoon, mga kapatid. Merong progression na nangyari. Amen. Sabi nga ni Pastor Tony kanina, kung mali yung iyong dial, hindi pa masagot, mga kapatid. At yung iba, nung panahon ng mga kapanahonan nila Pastor Mulo, siguro hindi ko na inabot yung panahon ng sulat, mga kapatid. Pagka sumusulat na merong address, di ba, mga kapatid? Merong address para doon padala yung sulat. Amen. Kaya kung nagpapadala ka ng sulat pero hindi na doon nakatira yung pinapadalahan mo. Amen. Lumipat na ng ibang bahay, ibang lokasyon na nasa Son of David na, mga kapatid. Amen. Dati, ang kinukontak mo ay dalang, pero nasa layo na pala siya. Kahit anong gawin mong sulat doon, mga kapatid, hindi na mababasa. Amen. Kahit ano pang dalangin mo, kahit ano pang hinanaing mo na gusto mong mapakinggan ng ating Panginoon, pero kung mali yung pinapadalahan mo ng sulat, hindi na ito masasagot, mga kapatid. Kailangan madayal mo. Amen.
yung permanent, at tawag doon yung permanent address nung papadalhan mo ng sulat, mga kapatid. Kaya ngayon, from lamb, it becomes the lion. Amen? It becomes the lion. Kaya mga kapatid, naka-inspire at talagang napakaganda mga kapatid. Amen? Blessed din tayo na meron din tayo Pastor Tony sa ministry. Amen? Dahil talagang hindi basta-basta ang pag-prepare ng ganito mga kapatid. It takes time, it takes revelation na galing sa ating Panginoon na ipinakita sa atin. Amen? So, God bless us all mga kapatid. At hindi pagtatagal, tatawagan ko ng ating second preacher, which is Pastor Daniel. Amen.